Noong nakaraang taon, na-explore na natin ang ganda ng lugar na ito. At ngayon, babalik tayo sa tinaguriang New Zealand ng Zambales, ang Lake Mapanuepe. Isang tahimik na paraiso kung saan masarap magpahinga, magmuni-muni at maramdaman ang yakap ng kalikasan. Ngayong baliktanaw at panibagong paglalakbay ang dala natin, titingnan natin kung napanatili pa rin ng lugar ang kanyang ganda at hiwaga. Pero bago ang lahat, kailangan muna nating harapin ang matitinding trail papunta rito. Paalala na ang mga pinakamagagandang destinasyon kadalasan may kasamang pagsubok. Hindi kaya yan. Nabaon tayo. Grabe oh, ang kapal ng buhangin. Mapanuepe. Dito diretso lang po. Thank you. Grabe, nandito na ulit tayo sa Lake Mapanuepe. Diyos ko, pabalik tayo. Thank you Lord. Samahan nyo rin kami na libutin mula Phase 1 hanggang Phase 4. Napakalamig, napakaraming puno. Sarap magmotor, relax lang. Tuklasin ang misteryosong lumubog na simbahan at hanapin ang batis na may malamig at malinaw na tubig. Nasa na tayo? Nandito na kami sa ilog. Ayan. Linis. Linis ng tubig oh. Kaya huminga ng malalim dahil dito na magsisimula ang biyahe pabalik sa Lake Mapanuepe. Tara, biyahe tayo. Hello, so nandito kami ngayon sa San Marcelino sa Zambales at pupuntahan tayong campsite, yung sikat na Lake Mapanuepe. At nandito tayo ngayon sa checkpoint nila. May babayaran tayo na ayun, ecotourism fee, 30 pesos. Ayun si sir, ang ating babayaran. 60 pesos po. 50 na lang sir? Ay, 50 lang po. 50 lang pala ang babayaran natin kay sir. Ayan. Ayan. Sir, ano po pangalan nyo? Alfred po sir. Si Sir Alfred. Yung kasama ko yun nasa doon sa babae mo. Ayun po. Po siya sir para kuhan yun. Ayun. Ano po pangalan ni ma'am? Winnie. Si Ma'am Winnie. Ayun. Sila ay nandito sa ecotourism ng San Marcelino sa Lake Mapanuepe. Delta 8 ito. Delta 8. Ayun. Delta 8. Ayun. Ayun si Sir. Shoutout po kay Sir Alfred. Ng mga tourist, mga kwanto guide. Ayun. Tambayan po namin sir. Po. Sige po. Sir, salamat po. Likewise sir. Ayan, pagka first time nyo dito sa Lake Mapanuepe, ayan, merong mga guide kagaya nila sir. Sir, ano po pangalan nyo? Jam. Ayan, si Sir Jam. Pagka kailangan nyo ng guide, meron namang tutulong sa inyo dahil nga paliko-liko yung daan, maraming daan. Sila yung tutulong sa inyo. Thank you po. Ayan, so nakabayad na kami, ayun, kila sir ng ecotourism fee na 30 pesos. Diretso na tayo sa Lake Mapanuepe. Dito tayo dadaan. Let's go. Ito ang pagsubok dito sa Lake Mapanuepe. Sabi nga ng mga nakausap natin kaninang mga guide, mabuhangin yung daraanan. So, possible na mabaon tayo sa mga buhangin. Pero hindi naman tayo nagmamadali. Siyempre, safety first. Nangapon po. Grabe yung daraanan natin, puro buhangin. Ingat-ingat, baka maging kami dyan. Grabe, ang daming buhangin dun sa gilid. Oh, isang tambak. Dahan-dahan lang tayo at may marami tayong dala. At yung road ay medyo bumpy. Kaya hinahakot ng mga truck nito, siguro mga buhangin din. Dami kasing buhangin sa area na to. Galing pa siguro ito yung mga buhangin ay nung
Mount Pinatubo eruption noong 1991, 34 years ago. Actually, galing na kami dito last year nung aming anniversary, January 30, 2024 last year. So medyo familiar pa kami sa daan, kaya hindi na kami kumuha ng guide. And syempre para mas maganda rin yung adventure natin, tuklasin ulit natin, malay mo may mga bagong daan. Kasi nga ito ay disyerto. Tingnan nyo naman, napakaraming buhangin. Ayan yung mga guide na AITA dito. If ever na kailangan ninyo ng guide, hindi nyo kabisado yung daan, pwede kayong kumuha ng guide. 500 pesos daw ang day tour and 800 pesos naman ang overnight hanggang kinabukasan na yun. So back and forth bale. Ayan, so malapit na tayo dun sa ating unang lilikuan sa May Tulay. Ayan, pakikita namin sa inyo. Mag-iingat lang kayo dito kasi lalo na kapag mga kagaya namin na nakamotor, yung daan ay medyo madulas. So ingat-ingat lang, dalawa lang ang gulong ng ating mga motor kasi nga yung daan ay puro buhangin at mayroong mga malalalim na hukay. So extra careful. Ito na yung tulay. So kakaliwa na tayo dito. One way daw sabi. Load limit 17 tons, 27 and 38 tons. And let's go. Ito na yung tulay na sinasabi namin sa inyo. Ayan. Ayun yung luma naman na tulay sa Gawidon. Ayun oh. Ayan. Ayan, dito sa unang tower, ayan, nakita nyo yung tower ng kuryente na yan. Kakanan na tayo dyan kasi dyan na yung papunta sa Lake Mapanuepe. Let's go! Dito kakanan na tayo dito. Ayan yung may konting siwang na yan. Ito ang entrance para sa isang napakagandang lugar. Tara na, let's go. Harapin na natin ang pagsubok ng mga buhangin. Off natin yung traction control muna pala. Yan, naka-off na yung ating traction control. Harapin na natin. Grabe, tingnan nyo. Isang malaking disyerto. Ayan, medyo mabuhangin kaya mag-iingat tayo dito. Abagalan ko lang. Mabagal na tuloy-tuloy. Kasi pagka huminto ka, babaon ka sa buhangin. Kaya mabagal lang na tuloy-tuloy para hindi tayo mabaon sa buhangin. Grabe oh, pakaganda. Alam nyo ba yung Lake Mapanuepe ay nabuo din nung Mount Pinatubo eruption. Actually, sabi yung Lake Mapanuepe, sa ilalim nun may 3 barangay na nakalubog. Kaya may area doon na may nakalutang na cross at yun ay yung pinaka ibabaw ng cross ng kanilang simbahan. So ganun daw kalalim. Apparently 80 feet daw ang lalim ng lake na iyon.
Medyo kumilid tayo dito sa gawing kaliwa kasi dito ay madamo. So iwas buhangin tayo para hindi ganong madulas yung ating daraanan. Daming baka, oh, grabe. Ang tawag din daw nila dito ay New Zealand of Zambales kasi nga napakaganda talaga ng view. Tingnan nyo, grabe. Parang pinatawag na lahat ng baka sa buong Pilipinas at nagsipuntahan sila lahat dito sa Lake Mapanuepe. Ay, mahirap. Ayan, medyo delikado yung daan natin. Mabuhangin. Ayan, inuuka ni Kuya yung daraanan natin. Sige. Hindi kaya yan. Tulap na lang, sir. Po. Ayan. Nabaon tayo. Patayin ko muna dito. Opo, hindi po kaya yan. Ay, ito. Madali ako. Ito. Ay, ito. Yan. Yun. Salamat po. Ay, mababaw lang po ito. Ayan, river crossing. Thank you po. Dito po. Sige po, salamat po. Ibang-iba na yung daan kumpara nung nagpunta kami last year. Pero parang natatandaan ko to, tumawid tayo dito sa ilog na ito kaso nahukay na siya. Dinaanan natin to eh. Oops, kaya. Kaya. Ayan, ito yung magiging dilema nyo kapag nagpunta kayo ng Mapanuepe. Medyo makapal yung buhangin kaya pagka mabagal kayo at pahinto-hinto ay babaon kayo sa buhangin. Pero kayang-kaya naman, diskarte lang. At saka syempre maingat ka rin dapat. Ayan, may river crossing na naman tayo dito pero mukhang mababaw lang naman. Oo nga, last year ay dala kaming yelo. Tapos dahil sa mga river crossing nasa footboard kasi yung yelo namin. Ang dala namin ng motor Mio Soul, si Ridey. And then nasadlak yung mga yelo sa ilog kaya ayun, nagkatunaw-tunaw. Ay, magtanong tayo dito. Saan ang Mapanuepe? 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 Dito? Diretso lang po. Thank you. Kanan po, kanan. Thank you. Lahat po. Let's go. Ayan, sabi nila nung bagets sa kaninanay sa loob, kanan daw tayo. Grabe oh, ang kapal ng buhangin. Pero sabi nga nila, tulad ng lagi nating sinasabi, difficult roads lead or equates to a beautiful destination. Grabe oh, hirap talaga ng daan dito. Pero mamaya makikita nyo kung gaano kaganda ang Lake Mapanuepe. Pero pagdaanan muna natin yung hirap dito sa kalsadang mabuhangin. Ayan, ayan. Muntik na naman maging comedian. Ayan, another river crossing. Nakakita na naman ako ng river crossing. Silipin natin. Ayun, sa gilid oh. Gilid tayo dumaan. Tingnan sa kabila.
Ito yata yung dinaanan natin nung nagkatunaw-tunaw yung yelo eh. Sa isa pa ba? Ay, ayan oh. Nababaw lang. Pagdating namin sa Lake Mapanuepe last year, basang-basa yung mga sapatos namin. Ayan, pagdating nyo dito sa crossing na to, ayan, may makikita kayong flag. Sana nandito pa yung flag na yun pagka nagpunta kayo dito. Ayan, kanan kayo. Yun na yung Lake Mapanuepe. Ayun o, doon sa side na yun. Tara na. Ayan. Kanan tayo. And let's go. Extra careful, extra careful, extra careful. Ayan no. Ay, grabe, nakikita ko na. Diyos ko. Here we go. Thank you, Lord. Magandang hapon po. Woo! Doon sila dumaan. So, dito tayo dadaan. Ayan na, nararamdaman ko na. Diyos ko. Ayan, o daming baka. Bakalicious. Bakalicious. Mga bakalicious. At mga tagak. Makikiraan, mga baka. Eto na. Andito na tayo. Winelcome tayo ng mga baka yo. Grabe, andito na ulit tayo sa Lake Mapanuepe. Diyos ko, nakabalik tayo. Thank you, Lord. Woo! Let's go, let's go, let's go. Thank you, Lord. We're here now. At ito ang tinatawag na phase 2 ng Lake Mapanuepe. Dito rin kami pumuesto last year. At ayan, tingnan nyo naman, grabe, sobrang ganda. Woo! Dito tayo. Grabe, ang ganda pa rin. Walang pinagbago, ano? Saan tayo? Here? Okay. Sige. Hi, nandito na kami ngayon sa Lake Mapanuepe at maghahanap na kami ng aming sesetapan ng tarp at ng aming tent. Let's go! Grabe. Lucky ng ating tarp. Sige. Okay. Kita? Oo. Ayan. Dadaganan ko muna. Sige, daganan mo dyan. So, the next thing we need to do is to put the guidelines. Ayan, so I have 4. Ilan sa'yo, love? 4. 4 din, no? Tiga-4 kami. Paunahan to, Ano naman? Paunahang maka-4. Turuan mo sila lab paano magtali ng ano. Okay, tuturo ko sa inyo. Yung guideline ay may dalawang sides. Ito yung kinakapit sa pegs. Ito yung kinakapit sa pegs. Ito naman yung itinatali dun sa dulo ng tarp. Mamaya papakita namin kung para saan yung kinakapit sa pegs. Dali lang yan. So, shoot mo muna yung tali dito. Shoot mo yung tali. Tapos, gawa ka ng butas dito. Ka ng butas. Ngayon, meron kang daga. Ayan, di ba? Gumawa ka ng butas. Merong daga, lumabas sa butas na ginawa mo. Nakita ka niya. Nagtatago siya ngayon. Di ka na niya nakita.
Panahon niya na para tumakas ulit at bumalik sa kanyang butas. At ayan, naitali mo na ang iyong tarp. Papakita ko ulit sa inyo kung paano magtali. Dali lang yan. Suot mo sa tarp. Sa dulo ng tarp. Ngayon, pag naisuot mo na, baka ng butas. Ngayon, ito yung daga. Ito yung daga, oh. Lalabas yun sa butas na ginawa mo. After niya lumabas sa butas na ginawa mo, nakita ka niya. Ha! Tago, daga. Ngayon, yung daga ay nakahanap ng pagkakataon. Babalik na siya sa butas niya. At, ayan, nakitali mo na ang iyong tarp. Okay, so next natin gagawin ay, pagkatapos na itali na natin, ay lalagay na natin yung pegs. Dito sa main guy line, mga 6 to 8 steps ang i-atras natin para banat na banat siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, pwede na yan. Ito. Tapos, dapat yung lalagay mo nung pegs, hindi pa ganon. Kasi mahahatak siya nung guideline, dapat kontra. 45 degree angle pa kontra. Diba? Huwag mo muna isagad. Saka mo ngayon ilalagay ito. Ay, ano ba yan? Yung kasama ko, ano na, natulog na. Pinabayaan na akong mag-set up ng tarp dito. Anong natulog? Ito ako nagbibideo. Charis. Ayan, naitarak na natin lahat ng ating camping pegs or naibaw na natin lahat ng camping pegs. Tayo na natin yung ating tarp. At madali lang naman. Tingnan nyo. O, diba? Ang dali lang mag-set up ng tarp. Tapos na. Okay, so isa-set up naman natin yung ating tent. 1, 2. Ayan, o, diba? Tapos na ang aming tent. Dali lang. So, sir, ano po pangalan nila? Dave po. Ay, si Kuya Dave. Ito, magre-register tayo dito sa Lolitz Ranch, Phase 2. Ayan. So, sulat natin ang ating name. So, bali magkano po kami dalawa? 80 pesos. Ayun, oh. 80 pesos ang binayaran namin. Kuya, ano nga po yan? 60 pesos yung parking ng aming motor. Tapos, 10 pesos na 10 pesos po sa environmental fee. Ayun ang ating babayaran. Ano, magwawalis ako dito sa loob. At ako naman ay magsa-set up ng upuan para ako yung makaupo. Ako lang ang uupo. Hindi, ikaw lang. Madali lang itong i-set up yung aming upuan. Tutulungan ka niya. Bakit? May kamay? May kamay lang ba tumutulong? Paano yung mga walang kamay? Hindi sila makakatulong? Ay, so pagod. Di pa kami kumakain ng tanghalian. Kawawa naman. Di pa nga ako umiinom ng tubig mula kanina umaga eh. Dehydrated yarn. Kampa mo. Diba? Tapos na agad yung frame. Tapos lagay mo naman yung pinakaupuan. Madali lang din yan. Ganyan kami pag nagka-camp, siya sa labas, tas ako lagi sa loob yung nakatoka para May division of labor. yes, mabilis kaming Taray, Matatapos. English yun, no? Division of labor and employment. daming sabi, ano? Pakabilisan na lang dyan. Yes, eto. Tapos na. Oh. Ngayon, lahat ng mga pinagbalutan, kagaya ng lagayan ng tent, lagayan ng tarp, lagayan ng upuan, and everything, pinagsasama-sama namin yon sa isang lagayan lang para hindi nakakalat, di ba? At madaling hanapin pagka magbe-break camp na kami. Bago kaming lagayan ng ilaw, sponsored by, joke lang, hindi to sponsored by TDD. O, yan yung ilaw namin sa motor. Ginawa namin siyang lagayan ng ilaw na literal. O, tingnan niya. Mga ilaw namin,
Kasi bibili dapat ng mga ilaw. Tapos mga cord. Tapos may bago kaming electric fan. Dati electric fan namin yung Jisoo Life yun, di ba? Na hindi siya detachable yung ulo. Ngayon bumili kami ng pwede isabit nito sa taas. Parang ceiling fan. Yes. Kasi masyadong bulky yan yung dinadala namin dati. Pag ito, Maliit lang. maliit lang. Tapos magano na ako ng Handy. higaan. Yung kama namin, ay yung airbed namin. Nakikita nyo na to kung nanonood kayo ng mga vlog namin before. Tapos, air pump namin. Ito. Ang tawag nito, Basius. Basius. Na may ilaw din. If ever need nyo ng ilaw. Last year nung nag-camp kami dito, wala kaming kagamit-gamit. Ako naman dito ay nag-set up ng lamesa at ng upuan pa. Habang siya ay nagsiset up ng bed sa loob, ako naman magsiset na ng table dito sa labas. This is just easy because this is the thing that I always do when we camp. We have division of labor. Siya sa loob, ako sa labas. Na-set up ko na yung table at chair. Sarap po. Woo! Ngayon, bubuo naman ako ng puzzle. Puzzle yarn? hindi ko na maalala kung paano buuin tong sabitan namin ng kawali. Maiksi yung isa. Mali ito for sure. Ay, Diyos ka, di ko maalala. Ito yung una namin. Tapos may punta na yan. Sponsored by Aling Ini. Ayan, pinatahin niya yung kanyang punda sa kanyang lola. Mananahi kasi si nanay. Kaya may punda na yung aming Time check, 4:22. Hindi pa kami nagla-lunch hanggang ngayon. Kakatapos lang namin. Kawawa naman kami Kakatapos lang namin mag-ayos ng tent. ng And mga then, gamit. Mag-iigib and lang kami everything. ng tubig para makapag-merienda. Tapos papakita na rin namin sa inyo yung mga CR dito sa Lake Mapanuepe. Let's go. So, ito yung tent. Then yung CR is nandun lang. Ayun lang. Medyo Malapit lang. Pinili namin yung spot na to dahil, ayun nga, sabi namin malapit sa CR. Ayun o, turo mo lab. Pangalawa, ayan o, malapit sa lake. O, yan ang front view. Di ba? Tara na. Igib and time. Let's go. 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 Igib and time na nga. Kung wala kayong dalang tent, kagaya namin, meron namang mga kubo, ayan, na narerentahan dito. Ayan, mga parang mga, ano tawag natin doon? TP house. Cottage. Cottage, ayun. Tapos, kung wala kayong dalang pagkain, ayun, may tindahan din naman dito. Saka dun sa likod, mamaya pupuntahan natin dahil bibili rin kami. Pero ngayon, ay, ano ang ating gagawin? Mag-iigib ng bag 2. Igiban session. Eto, ayan, papakita namin sa inyo yung mga CR dito. Dami nagka-camp din dun sa dulo. Ay, okay na. Ay, oo nga, ano, may bakod. Ayan. Hala. Ito yung mga CR. Malapit lang tayo. Ayan. Ayan. Marami namang mga CR. Sige, pasukin natin. CR check. Tapos meron pang lababo dun sa dulo. Ayun, oo. CR check. Pasok tayo sa isa. Dito sa una. Oo, ayan. Malinis naman siya. Pwede na. I mean, hindi ka naman masela na yan. Mayroong tubig, may tabo, and ayun yung inidoro. Tapos, ayan. Ayan, maraming CR dito. Pero kami ay igib ng tubig. Ayan, mga CR. Tara, igib tayo. Ako dun sa kabila.
Oh, lagyan mo na din pala yun ng kalahati lang. Ito naman ang aking lalagyan. Yung isang timba. Pagkatapos naming mag-igib ng tubig, magluluto na siya ng aming merienda kasi ang huling kain namin ay kanina pang umaga alas 8 at ngayon ay 4:30 na. Hindi pa kami nagla-lunch. Mga kawawang bata. Ayan, napabalik na kami. Ayan, nakapag-igib na kami. Ito yung bago naming timba. Saka dito naman yung isa, yung may gripo. Lakad-lakad. Grabe, tingnan nyo ang ganda dito. Pero, ano bang maibibigay nating tips sa kanila? Unang-una, dapat marami kayong dalang ilaw. Kasi dito ay walang kuryente. Walang kuryente dito. So, magdala kayo ng ilaw, power bank, ano pa ba love, ang pwede nilang dalhin. Dapat kompleto rin yung gamit ninyo panluto. At kung plano nyo magkampa, panluto, yung tent, at syempre magdala kayo ng tarp kasi syempre ito ay mountainous area, we don't know the weather, baka probably biglang uulan, ganon. Saka Ano pa? walang ano dito. Walang wifi, walang signal. Ayun pa Meron pala. palang wifi doon sa tindahan. Kaso binabayaran. 100 yata or 150, ano naman na yun. For one day naman na yun, ano. Tapos, ayun, speaking of tindahan, dahil nabanggit niya yung tindahan, merong tindahan dito na mabibilhan ng pagkain, pero expect nyo na syempre, yun ay pricey, syempre, dinala pa dito. So, much better kung magbaon na kayo para mas makatipid kayo. Ayan, nandito na ulit kami sa aming tent. Di ba? Ang ganda na Magluluto lang ako. Para makakain. makamerienda na tayo. So, magluluto lang siya ng aming merienda. Ano yan? Pancit canton. Hey, pancit canton, baka naman. Para makakain na kami. Love, what's the feeling of cooking in front of the lake? Bring back memories. Hey. Dati niluluto ko lang dito corn beef. Tapos ano, hinahangin pa yung kalan namin. Ay, yung apoy ng kalan. Ngayon pang malakasan na resetup niya. Kung makikita niyo yung setup namin dati, tingnan namin kung may picture. Ganon. Ganyan lang. Naman ako, naalala ko. Ganyan lang yung setup namin. Tarp, tapos yung tent na maliit. Tapos, basta maisalpak lang namin yung tent dati. Hindi namin alam. May tarp, pero sa labas pa rin kami nagluluto. Yung tent lang nasa loob ng tarp. Hindi nagagamit ng maayos. Ewan ko ba, bara-bara lang. Siyempre, natututo naman tayo as time goes by. So, yun yung first camping namin. Oh, first ever camping namin, sinabakan agad namin dito sa Magpanuepe. Mapanuepe, Diyos ko. Ang gamit namin ng motor nun is Mio Mio Soul Soul. Eye. Ngayon, ang gamit na natin, ayun, si Rody. sa gilid lang Ayun, siya. nasa gilid siya. After 8 hours, makakain na rin kami sa wakas. Tara! Tada! Pancit canton na may tinapay. Pandesal. Kain na tayo. Sarap dito. Ang lamig. Ewan ko kung naririnig niyo yung ugong. Grabe, umuugong yung hangin sa lakas. Ayan, tingnan niyo yung tarp namin. Medyo shaky siya. Pero nakatali naman siya ng maayos, kaya walang problema. Ang binayaran lang namin dito is 50 pesos dun sa may unang Checkpoint. checkpoint. Tapos pagdating dito, may lalapit sa inyo. Singilin kayo ng pag moto camping. 60 pesos daw yung parking ng motor. Tapos 10 pesos each for the environmental fee. So for 2 packs ay 80 pesos. Kanina yung 50 pesos sa main checkpoint, for 2 packs na rin yun. So bali tig 25 lang kami. So total of 130 pesos lang yung binayaran namin. Nakakapag-camp ka na sa ganito kagandang Lugar. lugar. And ang sarap kasi second time na namin ngayon dito and parang first time pa rin. Grabe, sobrang ganda. Sobrang ganda dito. Bawal lang maligo sa lake. Kasi nga, sabi may mercury content daw. Pero bandang doon sa dulo, tingnan natin kung mapupunta natin bukas. Yung May ilog. ilog doon. Pwede tayo maligo. Saka yung lake na to, ewan ko nasabi ko kanina sa inyo nung biyahe.
May nakalubog daw dito na 3 barangay. Yung lake kasi na ito ay nabuo dahil sa eruption ng Mount Pinatubo noong 1991. And may mga nalubog na barangay. Kaya ayun, tapos naging lake na siya. Kaya doon, try din nating puntahan yung nakalutang na lang na cross na natira na lang doon sa 3 barangay. Yun na yung... Cross ng simbahan. Yun. Yun na lang yung kita. Tingnan natin bukas. Tapos na kaming kumain. Bibili lang kami saglit tapos tatambay kami dun sa may harap ng lake. Ano ba bibili natin? Yellow. Yellow, saka... Pero natin kung meron silang kalamansi. Ayun. Dito may tindahan. Ayun, oh. Ito. Kaso sarado. So, dun tayo Try sa... natin dun sa may isa. Mas malayo, ayun yun. Kita niyo ba? Doon tayo pumili dati, no? Doon tayo bumili dati sa malayo. Hey. Daming dugso. Oo nga, dami dogs. Demo dogs. Yeah. Ganda ng tangke, ha? Papractice siya, no? Testingin natin yung motor niya. Sige, testingin ko lang, ha? Uy, baka magdire-diretso ka. May clutch ito, ano? Piritan niya, sir, pag inaapak. Ang kita mo to rin. Ayaw umandar. Ayaw. Mamaya na lang. Ayun, di natin napa-under. Mission failed. Ngek. Tingnan nyo, ang daming manok, oh. Binugaw. Ay, yung mga sisiw, oh. Huwag tayo isa. Ay! Nagwawala. Nag-aaway ba yun? Pinoproteksyonan yung mga ano niya, CCU. Ayun, oh, ang daming sisiw, oh. Dati mabibili lang ng sa may pagpiesta. Tapos sasakalin mo. Baka tugisin ako pag kumuha ko, eh. Iuwi namin to mamaya ay bukas. Cute. Si Turata. Parang baboy, oh. Saing na tayo, guys. Yung ginabi na kami. Magsasaing lang, tapos mag-ihaw tayo. No. Habang siya ay nagluluto at nagsasaing, ako naman ay mag-iihaw ng aming ulam. Our favorite ulam sa camping ay inihaw na liempo. Ganito lang kaliit yung aming ihawan. Oh, di ba cute sila? So, madali lang itong buuin. Pakikita ko sa inyo. Simple lang. Ayan, oh, parang puzzle. Shung. Oh. Tapos, kabit mo, isa. Wait mo rin isa. Meron ka ng ihawan. Portable lang. Sobrang gaan yan. Tapos, tayo ay magpapabaga lang ng uling. Meron akong mga kinuha dito kaninang kahoy. Kasi magbo-bonfire kami mamaya. O, yan ay gagamitin kang pampabaga. Diba? Maliyab na maliyab yan. Tuyo-tuyo kasi yung mga sanga na yan. Ayan, medyo nagbabaga na yung ating pinaapoy kaya pwede na tayo maglagay ng uling. Lagyan na natin ng uling. Maganda yung uling, oh, tuyo-tuyo. Ito ang iihawin natin. Ayan, binabad na namin yan kagabi. Liempo. Dito basta-basta bingo. Ayan. Ihawin na natin yung masarap na liempo na yan. Sa ating napakalaking ihawan. Oh, nadinig niyo ba yung tunog na yun, oh? Sumasagit-sit.
Tingnan natin kung luto na yung kanin. Aray ka. Ulala, malapit na. Meron na tayong naluto. Tikman natin. Ayan, tikman natin. Sarap. Nag-aapoy na. Tikim. Ayan. Sige, tikim pa more, yung niluluto mo. It's time! Kainan portion na. Let's go. My favorite portion. Hi, so tapos na kaming kumain and nakapaghugas na ako ng plato. Syempre, sino pa bang gagawa nun? Ako lang naman, di ba? So it's time to relax in this very beautiful place. Manonood na kami ng movie and some drinking session. Ayan. Hello, good morning. So it's our day 2 here in Lake Mapanuepe. So we had a peaceful night. Pero sort of a reminder, huwag kayong mag-iiwan ng pagkain sa labas para may mga kasi maatake na kambing, na baka sa gabi o kaya aso para hindi mapalibutan ng mga hayop yung tent ninyo. At yun lang, siya ay magagayak na ng aming breakfast for this morning. So, magluto muna tayo ng breakfast. Napainit lang ako ng tubig para makapagkape at Milo. Tapos na yung Milo, luto naman tayo ng scrambled egg. Wala muna tayong POV shot ngayon. Luto na. Hey, sarap naman yan, boss. Tapos, init lang natin konti yung pandesal. Yung sarap.
Yung bag nila. Habang siya ay nagluluto, ako ay umiinom ng Milo. Sarap. Kain na tayo, breakfast. Hey, favorite portion. Tinapay. I'm good. Lagyan mo cheese whiz, ka na. Mag-participate ka naman, no? Ito ang aking participation, magupit. Parang ano alam mo yung mga estudyanteng maliliit, nakabantay sa nanay habang ginagawa ng almusal. Delicioso. Ang lamig ng simoy ng hangin. Ayan, maghuhugas lang ako ng aming pinagkainan. Tara. Sabay ko na rin kahapon na ihawan. Ayan, maghuhugas lang tayo ng ating pinagkainan. Eh, malapit lang naman yung ating huhugasan. Lapit lang kasi tayo sa CR, kaya yun yung kinuha nating pwesto bukod sa nasa harap ng lake, malapit sa CR, saka sa wash area. Pak. Fitness time. Sabi nga sa kanta sa commercial, ewan kung yung mga batang 90s alam siguro to. Una, baso, kutsara, tinidor, next ang pinggan and plastic containers, kutsilyo, kaldero, panalo to, dish is it. Ayan, tapos na tayong maghugas. Ngayon, pupunta tayo dun sa phase 3 and 4. Tapos, after dun natin sa phase 3 and 4, may pupuntahan tayong ilog nating paliliguan. Pero bago ang lahat, balik muna tayo sa tent natin, syempre. Let's go. Ayan. So, may pupuntahan lang kami dun sa gawing phase 3 at phase 4, yung lumubog na simbahan. Titignan natin kung makikita natin. Let's go. Gala muna tayo. Ang sarap magmotor dito. Tingnan nyo, ang daming puno dito. Mukhang pine tree, pero hindi yan pine tree. Yan ay agoho. Yung mga pine tree, nagtatribe yun sa mga malalamig na lugar. Though malamig naman dito, yan ay hindi pine tree. Yan yung tinatawag nila na agoho. Ayan, tingnan nyo, ang daming nagkakamp dito. Ito yung phase 3. Ito naman yung phase 4 ng Lake Mapanuepe. Dami pa rin nagtitinda. Saka nagka-camping na. Oo, saka nagka-camping din. Ay, tindahan. Ayan. Ayan, nasan tayo ngayon, love? Sa phase 4, dito sa Mapanuepe. Ayan, tapos ang pinuntahan namin dito talaga yung view ng lumubog na simbahan doon. Sa gitna ng tahimik na lawa ng Mapanuepe, may isang bagay na agad pumukaw ng ating atensyon. Ang krus na nakalitaw mula sa lumubog na simbahan. Dati itong nakatayo sa Sitio Pili. Isang simpleng simbahan na sentro ng pag-asa ng mga residente. Ngunit nang pumutok ang Mount Pinatubo noong 1991, pumara ang lahar sa ilog at unti-unting nilamon ng tubig ang buong komunidad. Ang simbahan ay dahan-dahang lumubog kasama ng lahat. Tanging ang krus ang naiwan sa ibabaw, nakataas, nakahimlay sa gitna ng tubig. Parang tahimik na bantay ng nakaraan. Hanggang ngayon, ito ang pinakatanyag na simbolo ng Mapanuepe Lake. At ngayon, nakita na namin yung simbahan. Pupunta naman kami dun sa ilog na ating paliliguan. Let's go!
dito daw yung daan pa punta sa may ilog. Or Batis daw sabi. Tingnan natin kung mahahanap natin. Dito naman yung phase 1. Medyo madalang siyang pagcampingan kasi matataas na ang damo. Saka medyo malayo na sa CR. Yabang, let's go. Tignan nyo, may kalabaw. Oh, bakit yung mga kalabaw nakakapaligo sa lake? Ay, lumog. Ay, lumog. Sarap. Nagings. Tara. Halika na. Dito sa Mag-explore tayo ng daan. simulan na ang adventure. Ayan, iniwan na namin yung motor dyan. Kasi medyo natatakot na ako kasi wala siyang daan talaga. Nag-e-explore lang kami ng daan. Baka mamaya mabalaho tayo. Lakad na lang, malapit naman na. Ito sa aking kanan, ano to? Mga mee. Tupa. Di ba tupa yan? Tupa ba? Ay, oo nga, wala na silang balahibo. So, ito naman sa aking kaliwa, ang mga... Hi mga kalabaw! Hi fans! Yeah, ang liit nito. Sarap. Nakakatakot, no? Baka Parang mga takinet nila. crocodile na may sungay. Ay, dadaan rin eh. Ayun, no? Kung dinala namin motor, Yarog. lubog kami dito. Pero ang linis ng tubig, no? Tapakan na natin yan. Utik. Ay! Utik. Ayan, no? O, kung dinala namin motor, ngaw-ngaw. Sana malinis yung ilog. Tingnan natin kung pwede ba siyang liguan ngayon. Hanap tayo ng medyo malilim para makapagbabad. Let's go! Ito, pwede na kami dito. Upo-upo lang. Sarap magbabad niyan. Lamig. Malilim kasi dito, tapos ito malinaw yung tubig. Dun sa kabila, hindi namin prefer kasi nagmi-meet yung batis saka yung tubig na galing sa lake. Eh sabi yung tubig na galing sa lake may mercury content. Kaya dito na lang kami sa malinis sa batis. Tara, babad tayo. Yay! Sarap. Puro bato na yung sandals ko. Yung sinuuna. Paagusin mo. Balik na kami sa aming campsite. Let's go! Ayan, kami ay kakain na ng tanghalian. Let's go! Dito na kami kumain sa loob kasi niligpit na namin yung ibang Ibang gamit. gamit dyan na nasa labas. Kain! Hey! Perfect bite! Sarap. Sarap! Ayan, tapos na kaming kumain. Ayan, magliligpit na kami ng gamit at magbe-break camp na kami. Madali lang yan. Tapos na kami magligpit at mag-break camp. Uwian na. Maraming salamat Lake Mapanueve sa napaka-solid na naman na experience. At dito nagtatapos ang ating camping adventure dito sa Lake Mapanueve, ang tinaguriang New Zealand ng Zambales. Grabe, ibang klaseng experience. Yung sariwang hangin, malamig na umaga,
at yung tanawing parang painting sa bawat anggulo. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa trip na ito. Kung nag-enjoy kayo, don't forget to like and subscribe sa aming channel para mas marami pa tayong journey na pagsamahan. Hanggang sa susunod na biyahe!